kanina po, nung mga bandang 9:55, nakita ko po siya kasi yung oras, tumingin ko sa oras, kukunti pa lang yung tao. Ako'y medyo nalulungkot, kasi iniisip ko, parang walang makikita sa akin pag hindi kayo nagsigatay. Pero salamat po sa Panginoon. At tayo po, nandito para patuloy na mag-aral. Kuminsan po kasi, real talk lang naman, sa sarili ko na. Kuminsan na pagkaiba yung magsasalita, parang hindi masyadong, para sa akin, effective. Pero inalis ko po yun sa kalooban ko. Ang tinitingnan ko po, yung Panginoon, yung salita ng Diyos. Kasi mahirap po pag sa tao tayo tumingin. Pag po tayo tumingin sa tao, doon po sa Panginoon. So yun, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Ang araw na ito po ay biyaya sa atin ng Panginoon. Dali po Maiksi lang po ito. Promise, bago may maganto sa inyo, matatapos tayo. Yun nga, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Kasi po, everyday na tayo po ay nabubuhay, nagigising, yun po ay biyaya ng Panginoon sa atin. Sabi nga po, today is gift. Sabi nung nabasa ko, ewan ko kung nabasa nyo na rin yun, sabi niya, yesterday is misery. Parang miserable. Tomorrow is mystery. Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas But today is a gift. That is what God present. So yun po yun. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po ay nakapagpatuloy ng ating buhay sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay malakas at walang sakit. So sana po magpatuloy yun. So yun. Ang ating pong pag-aaralan, ang title po ng ating isishare sa inyo The Real Meaning of Success. Pero sanang nauna what is the real meaning of success? Pero in-edit ko na. Siguro mas maganda yun. The Real Meaning of Success. Ano nga po ba yung kahulugan ng pagtatagumpay? So, halimbawa, magtatayo ka ng negosyo, o meron kang gustong gawin sa buhay mo, meron kang mga adhikaya sa buhay mo. So, paano ba natin makakapartner ng Panginoon sa mga gusto natin gawin? O, halimbawa, magpapamilya ka, mag-aasawa ka. So, paano tayo sasamahan ng Panginoon at paano natin siya makakasama? So, kaya titingnan po natin sa Biblia kung ano po ba yung kahulugan ng pagtatagumpay. Kung ang pagtatagumpay po ba ay nangangahulugan lang doon sa lumago ang negosyo mo, dumami yung ari-arian mo, o kaya naging manager ka ng isang malaking kumpanya. So, paano kang magiging matagumpay? So, tingnan po natin yung talinhaga ng Panginoon tungkol sa isang mayaman. Doon po sa Lucas 12:16. Salamat nga po pala sa salamin kayo. Nakalimutan ko po yung aking reading glass. Buti na lang. Hindi po ako makakabasa ng walang salamin. Nako, paparit po ako. Kasi pagka ako pumipikit, masama yung itsura ko Baka hindi nyo magustuhan. Siguro po. So yun po, ano pa ang kahulugan sa Biblia ng pagtatagumpay? Tingnan natin sa Lucas 12:16, yung kwento ng isang mayaman na kung titingnan po natin, tila ba siya ay nagtagumpay? Pag-aralan po natin. Lucas 12:16. Sabi po dito, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Yan. 17. Next. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. So masyado na pong marami yung aanihin niya. Iniisip niya, wala siyang mapaglalagyan. Ang problema po ng taong to, yung paglalagyan.
hindi yung aanihin. Napakasarap ng problema nun. Ano po? Masarap ng problema yan. Ano? So 18, tuloy po natin. At sinabi niya, ito po yung naisip niya, at sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malalaki. Tama. Talagang marami kong aanihin. Isipin nyo, gigibain pa yung dating mga lalagyan. Gagawa ng malalaki. Ibig sabihin, marami. Malalaki eh. Yun po yung ginamit na term, ano? At doon ko ilalagay lahat ng aking butil at aking pag-aari. So, yun po yung naisip na paraan. Gigibain niya yung mga dating niyang lalagyan, mga dating bangan, at magtatayo siya ng mas malalaki. Talagang grabe kasi po yung ginamit na term, gigibain eh. Hindi sisirain, talagang bagsak. So totally, gagawa siya ng bago. Sa atin po kasi pagka ganun, para bang renovation lang eh, magdudugtong ka lang. Pero siya, talagang mayaman siya. Napakayaman niya. Ano po? So, ano sabi niya? Tuloy po natin sa 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamaling para sa maraming taon. So napakarami po ito, hindi po ito araw, buwan, o isang taon lang. Maraming taon. So parang nalagpasan pa po niya yung standard of world reserve. Yung world reserve po kasi, sa akin pong pagkakaalam, for 3 months lang. Kasi every 3 months po nag-aani eh. Kung yung mga trigo, panay, ganun po yun eh, every 3 months. So, ibig sabihin, within 3 months, mauubos. Pero ito po, hindi eh. Maraming taon. Sabi niya. So, ayun po. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, umilog ka, matuwa ka. So, yun po ang sabi niya, ano? Ano sabi po ng Diyos sa 20? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. Ano po tawag nito sa kanya? Haling. So yun. Hihingi sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ihanda mo ay mapapasakin mo kaya. So tinawag po ba siya ng Diyos na victorious, successful o kaya triumphant? Hindi po eh. Ang tawag po sa kanya ng Diyos, haling. So sa dami ng aanihin niya, no? Ang dami. Ikaw ay ka na haling. Isip ka na lang, ano? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sa gabing ito, hihingi sa iyo ang iyong kaluluwa. Yung mga bagay na inihanda mo, yung mga bagay na inipon mo, mapapasa kanino kaya. So mag-isip lang po tayo, ano ba ako? Ganun ako kayaman. Meron akong asawa. Kung mamana ng asawa ko yung aking mga tinunda, hindi kaya mag-asawa ng iba yan. At yung kamang maganda na binili namin, hindi kaya iba pa makatabi ng asawa ko ron. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay ka na haling. So haling po ang tawag sa kanya ng Diyos. So ibig sabihin po, kung yun po tinatawag natin victory, success, o triumph, ang tawag po ng Diyos doon, foolish, haling, o foolishness, kahalingan. Kasi nga po sa kumisan, ang tao po kasi hindi lang sa inumin nakalalasing. Kumisan sa dami ng kayamanan mo, sa karangyaan mo, nakakalising din. Nakakalilo po yun. May mga kilala po akong tao na ganun, na dating ang bait-bait. Pero nung pinagpala ng Diyos, nakakalimutan na niya lahat. Pati yung mga taong tumulong sa kanya, yung kanyang pinanggalingan. Meron po mga ganun eh. Kaya nga nakakahaling. Kaya tama lang yung tinawag sa kanya ng Diyos. Ikaw ay ka na haling. So, tatandaan po natin, unang-unang inaalis ng Diyos sa atin, yung pagiging matagumpay sa buhay, yung pagkakamalan sa lapit.
yung maraming kayamanan. Hindi po ganun. Yung po ang unang inaalis nyo sa atin. So itaas po natin yung pagbabasa dito po sa Lucas 12:15. Lucas 12:15. Ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So yun po ang sabi ng Panginoon eh. Mag-ingat kayo, magmasid kayo, sapagkat ang buhay ay hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. So yun po, your life does not depend on your riches or what you have. Hindi po doon ang gagaling ang magandang buhay sa dami ng pera, ng lupa, sa ganda ng bahay o dollar deposit. Wala po doon ang buhay ng tao. Hindi po dyan sa mga bagay na yan masasabing matagumpay ang isang tao. Tingnan niyo po yung isang taong pinlano sa sarili niya, nagpakayaman siya. Pinlano sa sarili niya na mahinga, magsaya, o kung ano pa mang gusto niyang gawin sa buhay niya na makakapagpaligaya sa kanya. Ang tawag po ng Diyos sa kanya, haling eh. Kaya ika haling. Ano po yun? Ano po? So therefore, ibig sabihin po, ang Biblia po, the Bible teaches us another meaning of success. Hindi po sa pagtatagumpay. Pagtatagumpay na pag ikaw ay dumadami ang pera mo at lumalago ang negosyo mo, lumalaki ang negosyo mo, pinagpapala ka na ng Diyos. Kasama na nila ng Diyos, pinagpapala na sila ng Diyos. Hindi po ganun. Hindi po sa ganun na nakikita yung tunay na tagumpay. Sabi nga, in whatever undertaking, we are going to undertake. Kaya po ang tanong po, anong tunay na kahulugan ng pagtatagumpay sa Biblia? Marami po kasing maaaring ipakahulugan sa pagtatagumpay. Halimbawa, yung isang doktor, alam mo na kung gano'n kasi yung isang nabanggit na sa akin ni Kuya Boy, ewan ko kung alam niyo. Yung isang doktor na nakapasa sa board exam, o sabihin natin nakapagtayo ng sariling ospital, pwede natin sabihin tagumpay yun. Yung isang engineer o arkitekto na nakapagtayo ng isang construction company, pwedeng maging matagumpay. O kahit isang abogado na nakapagtayo ng law firm, pwede po natin sabihin, iyon ay matagumpay. Ano po? Pero ngayon po, kung ang Biblia po ang ating tatanungin, ano ba yung pagtatagumpay sa Biblia? Yung success, yung prosperity, yung pagpapala ng Diyos. Ano po ba yung kahulugan nun? So tingnan po natin dito sa John 3 verse 2. John 3 verse 2. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yung aking sinasabi? Mga saan ako napupunta? Okay, sige po. John 3 verse 2. Ano ba yun? 3rd John pala. Sorry. Ako mali. 3rd John. 3rd John verse 2. Yun. Verse 2. Sabi po dito ni San Juan, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng paghawa ng iyong kaluluwa. Ulitin po natin ulitin natin. Tingnan natin kung ano yung priority. Ulitin ko lang po yung pagbasa. Minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, wala na pong wala na pong greater wish than this eh. Sabi niya, in English po rin beloved, sabi niya, I wish beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul
transparent. So wala na pong greater wish than this na sasabihin above all things. So yun po ang yun po ang sabi ni San Juan kay Gayo. Si Gayo po kasi isang kapatid sa pananampalataya na yun po yung kinakausap ni San Juan dito sa pangyayari ito. So ibig sabihin, sa puntong ito, maginhawa na po yung kaluluwa ni Gayo eh. Pero meron pang gusto si San Juan sa kanya. Ang sabi niya, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong kaluluwa na gaya ng pagginhawa at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, ibig sabihin, nauna na po spiritually prosperous na si Gayo. So, sa huli na lang yung pagginhawa ng kanyang katawan, yung kanyang health, ano po. Kaya gusto ko sa lahat ng bagay, guminhawa ka, bumuti ang iyong kaluluwa. Kaya ang Kristiyano po, ang priority nila, maging prosperous spiritually. Secondary na lang, yung sa lahat ng bagay, para sa pagginhawa ng katawan. Kasi po, pwede nating masabi na you can be in, but you still prosperous spiritually. Minsan po, you can be ill, you can be incapacitated, you can be disabled, but you are still spiritually healthy. Di po ba meron gano'n, na may sakit ka, disabled ka, may hinakatawan mo, pero spiritually healthy ka naman eh. So, ibig sabihin na yun po ang priority, maging spiritually healthy. Ano po? So, basahin po natin sa Lucas 21. Lucas 21. Ganyan niya nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So, ibig po sabihin, meron din naman spiritually poor, but materially rich. So, parang gano'n, tama lang merong physically incapacitated, pero spiritually healthy. At meron naman spiritually healthy, pero mahina naman ang kanyang katawan. So, kaya dito po, makikita natin yung term na success, prosperity, and triumph, hindi po yung nag-gains sa material things in life. Sabi nga po nung isang Amerikanong philosopher, to be triumphant is to win over oneself. Ang pagtatagumpay daw po ay pagtatagumpay laban sa kanyang sarili. So, yun po. Kaya nga po ang pagtatagumpay ay hindi po nakakahulugan sa isang kahulugan lang. Pag ang taong makamundo po ang ating pinakinggan, pag po sinabing prosperity, ang nasa isip po niyan ay material things. Sasabihin niya, ipikit mo mata mo, itaas mo kamay mo, at sabihin mo, Lord, sa isang linggo ka, may kotse ka na. Obserbahan mo, after 1 week, pagkatapos sa linggo, naglalakad pa rin yun. Imposible po yun, yung mga ganung bagay. So, basahin po natin ang Philippians 3:19. Philippians 3:19. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. So yun po yung mga taong makamundo, makasanlibutan,
Ang iniisip po ay mga material things, mga bagay na nauukol sa lupa. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay antiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na nanauukol sa lupa. Kung alin po yung kaya-haya, yun yung pinagmamalaki nila. Yun po ibig sabihin na kung nilang iniisip ay yung mga bagay na nauukol sa lupa. Kaya sa mga ganyang pananalita po, kung tayo makikinig, makikita natin kung alin yung sa Diyos at kung alin yung hindi sa Diyos. So hindi na po na-explain kung ano po ba yung biblical priorities of a Christian. Hindi naman po masama na tayo po ay magkaroon ng kotse. Hindi po masama na tayo dumami yung pera natin. Pero hindi po yun ang priority eh. Di ba sabi po ni San Juan kay Gayo, kanya dinadalangin na bumuti ang kanyang katawan, gaya ng pagginhawa ng kanyang kaluluwa. Kasi doon pinaris yung pagginhawa ng katawan ni Gayo eh, sa pagginhawa ng kanyang kaluluwa eh. Kung sabihin, naon ng nag-prosper yung kaluluwa niya kaysa sa katawan. So yun po ang priority ng Kristiyano. Ano po? So yun po. Kasi po ang tunay na kahulugan ng success at prosperity ay hindi po sa mga bagay na tinatangkilik natin. Sabi niya, I wish above all things, sabi ni St. John kay Gayo, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin nga po, yun po, priority yung soul. Yun ang inuna niya. Doon niya pinayaman si Gayo. Ang unang inasikaso ni San Juan ay payamanin ng kaluluwa ni Gayo. Anong klaseng kayamanan po ba ang inintroduce ng mga apostol sa mga Kristiyano noong araw? Ano po? So basahin po natin sa 2 Corinthians 9:11. 2 Corinthians 9:11 po. Ayun. Yaman kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay, naukol sa lahat ng kagandahan loob, na nagsisigawa sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. So yan, nakita po natin, ano po? Ang sabi, pinayaman kayo. Ang mga Kristiyano po kasi, pinayaman yan sa lahat ng bagay na ukol sa mga bagay ng kagandahan loob. Hindi po pinayaman ng Kristiyano sa kasakiman. Doon po pinayaman ng Kristiyano. Sa 1 Corinthians 1:5. Na kayo ay pinayaman sa Kanya sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pananalita, at sa lahat ng kaalaman. Yan. Diyan po mayaman ng Kristiyano sa salita ng Diyos. At sa kaalaman ko, ukol sa Diyos. Kung gusto mo magtagumpay, yun ang unahin mo sa buhay. Di ba? Ang totoo po yan, ang Panginoong Yeshua po ang may sabi niyan in a very simple manner. Basahin po natin yung 6:33 ng Matthew. Iyan po natin. Ang Panginoon po mismo may sabi. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, alin po ang priority? Alin po ang priority ng Diyos sa tao? Di po ba yung kanyang katwiran at ang kanyang kaharian? Ako po, pagka po nababasa ko itong ang totoo po niyan, yan po ang aking life verse So, medyo sumablay lang siguro ko. Inaanin mo yun. So, po kasing kami nasa yan pong verse na yan ang nagpatibay sa akin. Kasi yung nag-start po kami sa Leonardo, alam nila ng story na to doon sa hindi nakakaalam.
Wala kaming pinapalipas sa araw. Kahit linggo, hanap buhay. Pero wala eh. Walang pinahinat yan. Eh, meron kaming Bible nun. Ako naman kahit paano, ika nga eh, nawishi kami. Nahawaan na. Meron kaming Bible nun. Pag naiinip ako, basa. Bukla. Nabasa ko itong verse na ito. Dapat po hanapin muna ninyo. Minsan po may mga alam ko po yung sasabihin ko, hindi ko lang usapit ah. Minsan po may mga dalahin tayo sa buhay na kung didibdibin natin, masisira yung ating buhay Kristan, masisira yung pananampalataya mo. Kaya salamat sa Diyos. Kung bagay sa halaman, patuloy niyang dinidilig para manatiling buhay. Dahil pag hindi, bibigay. So yun po yun. Kaya nung last week, sinabihan ako ng pastor ng ako ang mag-preach ngayon. Ang totoo po nun ako eh, sanay naman ako, alam ko na yun eh, inaasahan ko na yun. Pero iniisip ko, sa dami pa ng kasalanan ko, deserve ko bang mga aral nito? Baka parang nagiging ipokrito na lang ako. Minsan po yun ang naisip ko. Kaya ako minsan, parang bang ako po eh, kimik. Dahil kita nyo, parang ano eh. Kasi gusto ko pong ipakita, hindi lang sa sarili ko, kundi sa tao. Kung ano man yung totoo ako, yung patayuan ko sa buhay, kung ano yung ugali ko. Yun po yun. Kung makikita nyo, maririnig nyo, na ako po yung nagsasalita ng medyo malakas o kaya salitang kanto. Yun lang po yun eh. Ganun talaga ako eh. Kaya salamat sa Diyos po. Patuloy pa rin akong nagagamit. Sabi ko nga, salamat sa Kanya na patuloy niyang dinidilig. Kahit hindi po ako, siguro kahit yung iba po dito sa inyo, may mga ganun eh. So kailangan lang talaga maging matibay tayo. Lagi tayong humawak. At patuloy na tayong hahawakan. Kasi kung nakahawak tayo, bibitawan na tayo, na tayo magagawa. So iputuloy na natin yan, medyo naka-recover na. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Pumapalik ka naman. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So yun po, parang, ako po kasi naging emotional ano po. So ibig sabihin talaga, ano po ba yung priority ng Panginoon sa atin? Hindi ba yung ating soul, yung ating katwiran? Kung sa atin po, ang nasa ating kaisipan, yung mga primary things na nasa ating isip, sa Diyos huli na lang yun eh. Kung iniisip natin na magkaroon tayo ng kayamanan, karangyaan, sa Diyos huli na lang yun eh. Mga hindi na po necessities yun eh. Kaya nga po sabi niya, idaragdag ang lahat ng ito. So yun po, ano po ba yung mga added na yan na sinasabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kumbaga po yung mga added na yun kumbaga sa pagkain, additives na lang yun mga panimpla, ingredients. Ano po? So yun po yun. Kumbaga sa
kumbaga sa bumibili, eh natuwa sa yung binilan mo, dinagdagan ka. So yun po yun. Eh, alin po ba mas mahalaga? Yung binili o yung dagdag? Eh, siyempre yung binili. Kaya sabihin ng iba, yung dagdag kasi libre yun. Eh, hindi po. Sa usapang Kristiyano, kumbaga mga joke na lang yun. Pero sa ating usapang seryoso po, mas mahalaga yun. Unahin po natin yung, yung Panginoon. Mga kuwanan po kasi mga ganung bagay, hindi na po necessary yun eh. Ang necessity po yun eh, mabubuhay naman po tayo ng walang singsing, ng walang hikaw. Minsan yung panaginip siya ng buhay natin eh. So yun po, so kung susuriin po natin yung sinasabing all these things shall be added unto you, kung titingnan po natin yung mga nakaraang verse, hindi naman po yung hindi naman po materials na available on earth. Yung mga sinasabing all these things shall be added unto you, yun po yung pagkain, pananamit, inumin. Kasi kung pag-aaralan po natin yung mga nakaraang verse, ang sabi po doon, tingnan mo yung mga ibon, hindi naman sila hahasit, hindi sila nagtatanim. Pero pinapakain sila ng ating Ama na nasa langit. O tingnan mo yung mga damo sa parang, yung mga liryo na nakakapanamit ng maririyan na higit pa doon sa isinuot ni Haring Solomon. Eh gano'n pa kayo kahalaga sa Diyos. So yun po. So ibig sabihin ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos doon sa mga bagay na yun? Eh pwede naman po tayong ang Kristiyano, pwede naman po tayong mag-afford ng mga medyo luxury. Hindi po masama yun eh. Ano ba, meron kang damit na medyo mamahalin, may design na maganda, pwede naman po yun. Hindi po masama sa Diyos yun. Kaya lang po, ang paalala sa atin, unahin siya. Unahin natin ang Panginoon. Ano po? So yun, masasabi natin na minsan, ako po, kagaya ko, bankrupt, lugi. Pero successful pa rin. Eh bakit pambira naman, nalugi na, bankrupt na, successful pa rin. Eh kasi po, yung mga pros and cons ng success na sinasabi sa Biblia. Nagagamit ako paminsan-minsan para po magsalita, mangaral ng salita ng Panginoon Diyos. So yun po yun. Kaya nga po kung titingnan, nasabi ko na kung ako'y success, kayo po sa tingin nyo, tingnan po natin sa pananaw ng Biblia. So yun po yun. Ayun po, sabi ko po sa inyo, may silang. Pero kung gusto nyo pa, dadagdagan po. Huwag na po, sige po. Maraming salamat. Amen po.